Sunod, dito tayo, mga kababayan, kay bato. Ano nga ba yung kay bato? Nako po. Mga kababayan ha, pasensya na kayo. Pag-usaping bato, isa lang naman ang sasabihin ninyo, bring it on, make my day. Yeah? Make my day, Mr. Trillanes. Make my day. Ngayon, mga kababayan, dito si Bato, ito po ang problema ni Bato, mga kababayan. According kay John B. Cremulya, nako po, according kay John B. Cremulya, mga kababayan, si Bato daw ay palipat-lipat ng tirahan. Or sa madaling salita, palipat-lipat ng bahay ng kaibigan. Minsan nasa Batangas, minsan nasa Pampanga, minsan nasa Laguna, minsan nasa Pasay, minsan nasa Cavite, minsan nasa Parañaque, minsan nasa BGC. Palipat-lipat ng tirahan or taguan at paiba-iba din ng sasakyan. Yun ang sabi ha. Mga kababayan, syempre, may intelligence fund ang DILG at ang ombudsman. Ako nga, may intelligence ako pero walang funds. Diba? So ngayon, mga kababayan, ito pala ang ginawa ni Bato. Kaya siya ay namomonitor at natitrace, mga kababayan. No? Hindi ko nasabihin kung bakit namomonitor. At kung bakit natitrace. Kasi ganito yan, mga kababayan. Meron akong ikwento sa inyo. Sa akin lang to, sa akin to. Halimbawa, ako, may kaaway ako, mga DDS. May kaaway ako, mga DDS, 5 sila. Yung 5 kaaway ko, binantaan ako. Example ko lang yung 5 kaaway kong DDS or mga DDS na galit sa akin 5, binantaan ako. Pero yung mga nagbanta sa akin, kilala ko. So ngayon ang ginawa ko, para malaman ko na palapit sila sa akin or nalaman ko na papunta sila, mga sasakyan nila, nilagyan ko ng GPS. Alam niyo yan, mga kababayan? Alam niyo, merong mabibili sa Apple yung AirTag. Alam niyo yan, yung AirTag, yung parang bracelet siya. Pero malalaman mo, maskin sa bag, pwede mong isabit para pag naiwan mo yung bag mo, nakalimutan mo, may AirTag, malalaman mo, doon magbiblink-blink yan. Di ba? Kaya mga kababayan, halimbawa, yung 5 kong kaaway na nagbanta sa aking patayin nila ako. Siyempre, alam din nila yung bahay ko. So ngayon, nilalagyan ko ng mga AirTag or GPS. Ngayon, malalaman ko na papunta sila kasi magbiblink-blink yun na nandyan na sila parating. Magbiblink-blink yan na nandito na sila. Kaya ngayon, mga kababayan, hindi ko alam kung bakit nalalaman ng DILG at ng ombudsman kung nasaan si Pulo, nasaan si Bato. Malay natin, may tracker yung mga sasakyan. Ito, mga kababayan pakinggan ninyo. Hindi ito kwento, sa bagay, huwag yung paniwalaan, kay kwento ko lang to Pero itong balita ng GMA, hindi ito kwento, totoo. Saktong 1 buwan na mula nang magbalik ang sesyon ng Senado at hindi na rin nakitang pumasok si Senador Bato de la Rosa. Sabi ngayon ng DILG, alam nila kung nasaan ang kinaroroonan ng senador na palipat-lipat umano ng bahay. Palipat-lipat ng bahay. Alam ng DILG. Bakit kaya? Bakit nila alam na palipat-lipat ito ng bahay? Ayan na. At bukod sa palipat-lipat ng bahay, ito. Hindi ba kaya si Bato tinaniman yan ng tracker? Baka si Bato hindi alam ni Bato na habang may kasama siyang nakipag-inuman dyan, pinainom siya ng tracker, kaya nagbiblink-blink kung saan siya. Oy, Senator Bato, magpa-x-ray ka na. Bakit nalalaman ng DILG kung nasaan ka? Baka sa mga nakaharap mo sa Senado, inabutan ka ng tubig, inabutan ka ng soft drinks, tapos yung laman ng tubig na ininom mo, may nainom ka, di ba? Kadalasan sa mga GPS ngayon, maliliit. Ito mga kababayan, meron akong i-example sa inyo. Kung meron kang alagang pusa, ganito po ang ginagawa. Cat and dog. Ito mga kababayan, GPS. Ito ganito ang ginagawa, mga kababayan. Ayan Ayan kwintas. Ipasuot. Para kahit saan mapunta yung pusa, natitrace. Diba? At bukod dyan mga kababayan, meron po ngayong GPS na inject.
Ito, inject or inom. Ayan, ito na mga kababayan. Ayan katulad yan. Ini-inject nila sa likod ng pusa. Tapos natitrace siya kung nasaan. Tumutunog. Nalalaman. Chips ang tawag dyan. Kaya ngayon, si Bato, kahit saan ka magtago, mahuhuli ka talaga. Kasi baka hindi mo alam, isa sa mga kasamahan mong pinagkatiwalaan mong kasamahan na baka nakalimutan mo na wala nga yung kaso niya, di ba? Naalala nyo, nasangkot siya sa mga diskaya, yung pinagkatiwalaan mong kaibigan na isang DDS din. Baka ba to? Eto mga kababayan na. Kung si Bato traidor, traidor sa mga DDS, Bato, isipin mong mabuti, wala bang inabot sa'yo yung kasama mo na pinagkatiwalaan mo na maka-Duterte rin? Kasi alam ko na tahimik na ngayon. Tahimik na yung kasama mo. Di ba number 2, number 3 kayo sa survey? Hindi nyo ba alam? Tahimik na si Mr. Malasakit. Bato, tahimik na si Mr. Malasakit. Baka si Mr. Malasakit ang magsuplong sa'yo. At bali-balita ko pa. Parang nakipagtulungan na kay PBBM si Mr. Malasakit. Hello? Kapalit ang hindi makulong, ilaglag ang kasamahan. Ala, di ba may kanta yan? Si Mark, tahimik lang. Ngayon, may iba na. Si Malasakit, tahimik lang. Naku, Bato, mag-ingat-ingat kayo. Ako, huwag kayong maniwala. Kwento lang yan. Kwento lang yan. Pero maitanong ko lang, bakit ang tahimik ni Malasakit ngayon? Tanong ko lang. Bakit tahimik siya? Bakit wala man lang siyang reaksyon kay ganito? Di ba dati kapag may issue si Sara, automatic agad nagpa-presscon siya? Bakit tahimik siya ngayon? Parang siya nang mamayari ng Sogo. Di ba sa Sogo ganon? Di ba sa Sogo ganon? Di ba sabi nga ni Trillanes, pinadalhan niya ako ng emensaryo. Sky is the limit. Bilyon, kahit bilyon gusto mo. Nasa sayo. Ala? Ramdam ko ulit tahimik si Malasakit. Ala, Diyos ko, mga kababayan. Palipat-lipat ng bahay, paiba-iba ng sasakyan. Hindi rin nila matatawag na pugante si Bato dahil wala pang kopya ng umuugong na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Nakatutok si Darlene Kai. Higit isang buwan ang lumipas mula nang huling nakita sa publiko at sa Senado si Senador Bato de la Rosa kasunod ng pagbubunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong November 8 na may arrest warrant ang ICC laban sa kanya, kaugnay pa rin sa gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. May mga paramdam siya paminsan-minsan sa social media tulad ng pagdalaw niya sa isang Paris sa Cebu at sa pagpupost ng picture niya na nakawig. Putang ina na pinakahuli, ang pagkomento niya sa post ng kanyang asawang si Nancy. Sa post, may larawan ng isang lalaking nakatalikod at caption na nagpapasalamat sa kanya raw pagdalaw. Hindi malinaw kung saan o kailan kuha ang larawang yan. Pero, ang sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, alam nila kung nasaan si De La Rosa. Palipat-lipat siya ng mga bahay. Palipat-lipat siya ng mga bahay. Palipat-lipat siya ng mga bahay, paiba-iba siya ng sasakyan. Bakit nalalaman? Siyempre, sinuplong na siya ng kanyang kaibigan. Siyempre, kapalit plunder. Suplong kita para mawala yung plunder. Ang mga kaibigan niya, tinatago siya. Tapos ano siya ng bahay. Pagkilipat siya, iba-ibang kotse yung ginagamit. So, I think we've monitored him in 6 different places in the last 3 weeks. Or in the last 3 weeks. Palipat-lipat lang siya. 6 different places.
ang na-monitor nila. 6 different places. So, sino kaya ang nagsuplong kay Bato? Sino kaya ang nagsabi na nandito siya, nandun siya, nandun siya? Bato, iwasan mo na makipag-message sa GC nyo. Kasi dyan sa GC ninyo, isa, dalawa dyan, traitor sa'yo. Alam ko nga yung usapan ninyo sa GC. Alam ko nga yung usapan ninyo sa GC. Diba? Nako, merong tatalikod na DDS at mag-BBM at merong DDS na magkakamping. Laglagan na yan. Siyempre kung ako, di ba? Huwag mong bigyan ng tip si Bato Kent. Hayaan mo na, Ma'am Gina Andalis. Bobo naman yan, DDS yan eh. Alam ko naman mga may tainga yan, hindi mga bungol. Pero mga bobo sila, kahit bigyan mo ng tip yan, sasabihan ka lang, fake news yan si Kent, huwag kayong maniwala dyan. Hindi ko naman kayo pinipilit. Minsan pa nga, may mag-comment dyan, ayan ka na naman. Sasabihin mo na naman, feeling untouchable ka na naman. Ay, disobey it! Feeling untouchable lang. Kahit ako, nagbigay lang ako ng sample. Bakit kaya si Malasakit hindi na nagsasalita? Bakit kaya si Robin Padilla tahimik lang? Tanong ko lang, kung talagang si Robin at si Bongo concerned sa kanila, edi dapat nagpa-presko na si Bongo at si Robin ngayon. Diba? Nagtatanong lang naman, hindi ko naman sinabing babaliktad ba sila? Nagtatanong lang. Diba? Kaya yung mga GC-GC nyo ba to? Huwag ka na mag-comment dyan ba to? Nalalaman. Diba? Tigil-tigilan mo kami. Kayo mga DDS. Yan ang totoong intelligence. Yeah? Kahit saan ka mapunta, nalalaman ka. Diba? Malay mo, si Bato, pinainom ng soft drinks. Yung soft drinks, may chipset doon maliit. Yung chips. Yeah? Diba, may mga chips nga, diba? Minsan yung iba, yung mga IOD dito sa balikat, binabaon. Ginaganon. Ay nako, mga DDS, mag-comment kayo dyan fake news. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Ayan na naman tayo sa salitang fake news. Tapos next week si Bato na-aristo na. Fake news pa rin ako. Yeah? Ganun lang, kasimple. Hindi ko naman kayo ini-encourage na maniwala sa akin. Opinion ko lang yun. Kwento lang yun, huwag paniwalaan, chismis lang yun. Galit na galit mga DDSO. Hayaan nyo sila tsupaing na magalit yan sila. Bakit? Ganyan naman talaga yung mga DDS, mga bobo yan. Alam mo yung kahit sinampal mo na ng katotohanan, sasabihin pa rin, hindi totoo yan. Tapos, bigyan mo ulit ng another example, sasabihin, taga saan ka ba? Suntukan tayo. Ganyan yan. Tapos, pag binigyan mo na naman ng another example, sabihin mo address mo, pakita ka, patayin kita. Ganyan, kasi sobrang inis. Ganyan yung mga DDS. Yeah? Sa madaling salita, mga bobo yan. Yeah? Yan yun, mga kababayan. So, yun lang.